Sa liblib na hangganan ng Thailand sa bayan ng Siaklaburi sa Kanchanaburi, matatagpuan ang maliit at tahimik na nayon na tinatawag na tiklong. Dito, isang 7 taong gulang na batang babae ang bigla na lamang nawala. Sa una, inakala ng lahat na isa lamang itong karaniwang kaso ng pagkawala ng bata. Ngunit habang lumalalim ang imbestigasyon, unti-unting nabunyag ang isang katotohanang walang sino man ang nag-akala. At nang matukoy ang tunay na sospek, maging ang mga imbestigador ay nagulat. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Arwen? Si Arwen ay isang 7 taong gulang na batang babae na nag-aaral sa isang lokal na paaralan ng Border Patrol Police. Noong May 24, 2026, 6 na araw bago ang insidente, ipinagdiwang niya pa ang kanyang ika-7 kaarawan. Ayon sa mga taga-nayon, si Arwen ay isang masiyahin at mapagbirong bata. Kapag kasama niya ang mga kakilala niyang matatanda, hindi siya nahihiya at madalas pa ito na magbiro upang mapasaya ang mga ito. Hindi rin naging madali ang sitwasyon ng kailang pamilya. 3 buwan bago ang insidente, naghiwalay ang kanyang mga magulang na sina Songkay at ang kanyang inang si Fanfen. Mula noon, lumipat ng tirahan ang kanyang ama at paminsan-minsan na lamang itong umuuwi sa nayon upang dalawin ang kanyang mga anak. 5 katao ang nakatira sa kailang simpleng bahay na yari sa kahoy. Si Fanfen, si Arwen, ang 13 taong gulang niyang ating si Xiaoxiu, ang 2 taong gulang niyang bunsong kapatid na si Puroy at ang 17 taong gulang na kapatid ni Fanfen na si Payin na siyang tiyuhin ni Arwen. Dahil maliit lamang ang kailang bahay, wala itong sapat na silid para sa lahat. Si Payin ay natutulog sa sala habang si Fanfen ay magkakasama sa isang kwarto kasama niya sina Arwen at ang bunsong anak na si Puroy. Samantalang si Xiaoxiu ay natutulog sa hiwalay na silid. Noong May 29, isang araw bago mawala si Arwen, sa pagitan ng alas 6 at alas 9 ng gabi, binigyan siya ng kanyang lolo ng 100 Thai baht upang bumili ng merienda. Pumunta si Arwen sa isang tindahan, gumastos siya ng 30 baht at ibinalik niya ang natitirang 70 sa kanyang lolo. Ang simpleng pangyayaring ito tungkol sa eksaktong halaga ng perang hawak niya ay kalaunan naging mahalagang bahagi ng isang katanungan tungkol sa pinagmulan ng isa pang halaga ng pera. Bandang alas 7:30 ng umaga, pumunta pa sina Arwen at ang kanyang inang si Fanfen sa bahay ni Sompen, isang health volunteer, upang kunin ang bayad sa kabuting kanilang naibenta na nagkakahalaga ng 100 Thai baht. Pagsapit ng alas 11:30 ng umaga, nakita pa si Arwen sa isang tindahan. Ayon sa may-ari, bumili pa siya ng itlog na maalat gamit ang 10 baht at sinabing iuuwi niya ito upang gawing ulam. Ngunit tila sira raw ang itlog na naibigay sa kanya, kaya't bumalik siya sa tindahan ng 3 beses upang humingi ng kapalit. Sa mga sumunod na imbestigasyon, sinabi ng may-ari ng isa pang tindahan na bumili rin si Arwen ng ilang mga merienda na nagkakahalaga ng 40 baht noong araw na mangyari ang krimen. Dito na nagsimula ang isang katanungan tungkol sa perang ginamit niya. Dahil ayon sa kanyang lolo, ang 100 baht na ibinigay niya noong nakaraang gabi ay nabawasan nga ng 30 baht na pambili ng merienda at ibinalik pa nito ang natitirang 70. Pagkatapos nito, gumastos pa siya ng 10 baht para sa isang itlog na maalat. Batay nga sa mga impormasyong ito, dapat wala nang matitirang pera kay Arwen. Kaya't lumitaw ang tanong, saan nanggaling ang karagdagang 40 baht? Mayroon bang ibang taong nagbigay sa kanya ng pera o may gumamit ba nito upang maakit siya? Pagsapit ng alas 2 ng hapon, isang construction worker na nagangalang Tycoon na nagtatrabaho sa pagkukumpuni ng isang lokal na templo ang nagsabing nakita niya pa raw si Arwen. Nung araw na iyon, karaniwang sa mga manggagawa sa proyekto ay ipinadala sa ibang lugar upang magtrabaho. Si Tycoon lamang ang bumalik sa templo upang kunin ang ilang gamit na naiwan niya. Ayon sa kanyang salaysay, nakita niya si Arwen na nag-iisang naglalaro sa ilalim ng isang puno habang may hawak pa itong cellphone. Kilala niya ang bata at nang mapansin siya ni Arwen, itinaas pa nito ang kanyang kamay at nag-middle finger pa raw ito sa kanya habang tumatawa.
Ayon kay Tycoon, nakasanayan na nga nilang magbiruan ng ganong paraan tuwing magkikita sila. Hindi na nga ito pinansin pa ni Tycoon at pumasok nga raw siya sa templo upang kunin ang kanyang mga gamit. Ngunit pagkabalik niya, nakita niyang wala na sa ilalim ng puno ang batang si Arwen. Gayunpaman, kalaunan ay kinwestiyon ang kanyang testimonya. Nang kapanayamin ng mga pulis ang iba pang mga monghe at ang mga taong nasa templo ng araw na iyon, sinabi nilang wala silang nakitang batang babae sa ilalim ng puno. Ang pagkikitang umano ni Tycoon at Arwen ang huling naging ulat na may nakakita sa kanya na buhay pa sa nayon. Kinagabihan, napansin na nga ni Fanfen na hindi pa rin umuuwi si Arwen. Dito na siya nagsimulang kabahan at sinimulan niya na ring hanapin ang kanyang anak. Hindi nagtagal, kumalat na sa buong nayon ang balita patungkol sa pagkawala ni Arwen. Madilim na ang gabi at nagsimula pang ang umulan ng malakas. Nang malaman ito ng kanyang amang si Songkay, agad rin siyang bumalik sa nayon upang tumulong sa paghahanap sa kanyang anak. Maraming taga-nayon ang nagsama-samang naghanap sa paligid ng kailang lugar, kabilang na ang templo at mga daan patungo sa kabundukan. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang hating gabi. Pinuntahan pa nila ang gilid ng lawa dahil sa pangambang baka nahulog si Arwen sa tubig, ngunit wala silang natagpuan. Pagsapit ng May 31, tumigil ang ulan at ipinagpatuloy ang paghahanap. Sumama rin dito ang kanyang ating si Xiaoxiu at ang kanyang tiyuhing si Pei-en. Noong June 1, halos 48 oras na ang lumipas mula na mawala si Arwen. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, nanatiling basa at madulas ang lupa sa kagubatan. Dahil dito, hindi agad nakabalik sa trabaho ang mga manggagawa sa taniman ng goma. Noong gabi ng May 30 at May 31, halos wala nang pumunta sa kagubatan ng goma dahil sa masamang panahon. Ngunit pagsapit na madaling araw noong June 1, unti-unting natuyo ang lupa at nagsimulang bumalik sa normal ang kailang trabaho. Isa sa mga manggagawa roon ay si Xiaode. Dahil hindi siya nakapasok sa nakaraang 2 araw dahil sa ulan, nagpasya siyang pumasok ng madaling araw. Bandang 3:00 ng umaga, nagtungo siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan ng goma. Habang naglalakad, nakaamoy siya ng isang matapang at kakaibang amoy na tila nagmumula sa nabubulok na bagay. Karaniwang nangang may naaamoy na namamatay na hayop sa kagubatan. Ngunit iba ang kanyang naramdaman sa amoy na iyon. Mas matindi ito at tila may kakaiba. Sinundan niya nga ang pinanggalingan ng amoy hanggang sa makarating siya sa isang bahagi na puno na nabubulok na dahon at kawayan. Doon niya nakita ang isang nakakagimbal na tanawin, ang walang buhay na katawan ni Arwen. Agad siyang tumakbo palabas ng kagubatan upang ipaalam ang kanya natuklasan sa pulisya at lokal na mga rescue team. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulisya at rescue worker sa kagubatan. Isa sa mga unang dumating sa lugar ay ang rescue worker na nangangalang si Xiao Kekai. Ayon sa kanyang nakita, nakatagilid ang katawan ni Arwen. Nakasuot siya ng itim na pang-itaas, puting pantalon at kulay rosas na sapatos. Natagpuan ang kanyang katawan malapit sa isang masukal na bahagi ng kagubatan ng kawayan na tinatawag ng mga taga roon na Diyos ng tagapangalaga ng bundok. Hindi ito gaanong kalayo mula sa kanilang tahanan. Ngunit may ilang detalye sa pinangyarihan na agad na nakatawag ng pansin sa mga pulis. Ang unang napansin ay ang kanyang kasuotan. Bagamat nakasuot pa siya ng pantalon, nawawala ang kanyang pangloob. Maingat namang sinuri ng mga otoridad ang paligid, ngunit wala silang nakita. Nang tanungin ang kanyang inang si Fanfen, sinabi nitong hindi ugali ni Arwen na lumabas ng walang suot na panloob. Samantala, nang kapanayamin naman ang kanyang ama, sinabi naman nito na may pagkakataong nagsusuot ang kanyang anak ng panloob pero mayroon din daw pagkakataon na hindi ito nagsusuot. Ang magkaibang pahayag ng dalawa kasama ang pagkawala ng panloob ang naging dahilan upang pagtuunan ng pansin ng mga pulis ang posibilidad na may naganap na sexual na pag-atake. Ang ikalawang detalye namang napansin ng mga rescue team ay ang posisyon ng katawan ni Arwen. Ang kanyang 2 kamay ay nakapwesto sa likuran ng kanyang katawan na para bang siya ay nakagapos. Ngunit nang masusing suriin ng rescue team ang kanyang mga pulso, wala silang nakitang lubid o anumang marka na magpapatunay na siya ay itinali. Dahil dito, lumitaw ang posibilidad na maaaring may sadyang naglagay sa katawan ni Arwen sa ganong posisyon
Ang ikatlong detalye at isa sa pinaka nakapagpataka sa mga otoridad ay ang kalinisan ng pinangyarihan. Noong May 30, malakas nga ang ulan sa Tiklong Village. Maputik ang daan patungo sa kagubatan ng Kawayan at halos imposibleng makarating doon nang hindi ka nadudumihan. Ayon nga kay Xiao Kekai, isa sa mga unang rescue worker na dumating sa lugar, agad na napuno ng putik ang kanyang sapatos nang pumasok siya sa kagubatan. Ngunit may taliwas dito dahil nakitang walang putik man lang ang damit ni Arwen. Maging ang mga dahon ng kawayan at mga tuyong dahon sa paligid ay hindi rin mukhang natapakan o nagalaw. Kung nagkaroon nga raw ng habulan, pananakit o pakikipagbuno sa mismong lugar na iyon, inaasahan na sana nilang may makikita silang palatandaan tulad ng natapakang damo na gulong mga dahon o bakas na pakikipaglaban. Ngunit wala silang nakita ni isa sa mga iyon. Sa halip, ang itsura ng lugar ay nagbigay ng impresyon na tila may isang taong maingat na nagdala sa katawan ni Arwen at saka inilapag doon. Ang ikaapat pang detalye ay ang cellphone na dala ni Arwen. Natagpuan ng pulisya ang kanyang cellphone, ngunit wala naman itong SIM card. Dahil dito, lumitaw ang isang tanong, kung ang motibo ng salarin ay pagnanakaw, bakit iniwan ang cellphone ngunit kinuha naman ang SIM card? Pagdating ng forensic doctor sa lugar, agad nilang sinimulan ang pagsusuri sa katawan ni Arwen. Dahil sa mainit at mahalubigmig na klima sa lugar at sa katotohanang halos 2 araw na itong nakahandusay sa kagubatan, malaki ang naging pagkabulok ng katawan. Batay nga sa paunang pagsusuri, ang posibleng sanhi ng pagkamatay ay asphyxia o kakulangan ng hangin. Bukod sa mga pagbabago sa balat dulot ng pagkabulok at ilang kagat na mababangis na hayop, wala silang nakitang malinaw na nakamamatay na sugat, wala ring malalaking bali sa katawan at walang bakas ng pagkakasakal sa leeg. Kalaunan, ipinadala ang bangkay ni Arwen sa isang forensic research institute sa Bangkok para sa mas detalyadong autopsy. Ngunit, nahirapan ang mga forensic expert dahil malubha na ang pagkabulok ng ilang mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Kasabay rin ito, wala rin sila natagpo ang anumang palatandaan ng pakikipagtalik o sexual na pang-aabuso sa maselang bahagi ng katawan ni Arwen. Ibig sabihin, kahit nawawala ang kanyang pangloob, hindi siya sexual na inabuso. Dahil walang mga CCTV, walang direktang saksi, at kakaunti ang mga pisikal na ebidensya, nagtalaga ang pulisya ng 3 pangunahing direksyon ng investigasyon. Ang unang posibilidad na nakita nila, ito ay aksidenteng pagkawala na nauwi sa pagkamatay. Maaaring pumasok daw si Arwen sa kagubatan, naligaw ito dahil sa ulan at kadiliman, at kalaunan nga ay namatay dahil sa hirap ng sitwasyon. Ngunit, agad naman itong kwestiyon ng kanyang inang si Pinfan. Ayon sa kanya, hindi umano kailanman kusang papasok ng mag-isa si Arwen sa isang masukal na kagubatan dahil takot ito. Ang ikalawang posibilidad na sinuri ng pulisya ay ang pag-atake ng makamandag na hayop. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, nakakita sila ng isang buhay na ahas. Ayon nga sa mga taga roon, karaniwang lumalabas ang mga ahas kapag umuulan, gayon din ang malalaking alupihan. Ngunit, may mga bagay naman na hindi tumutugma sa teoryang ito. Kung nakagat nga raw si Arwen na makamandag na hayop, mas malamang ay magtangkang umuwi ito upang humingi ng tulong kaysa magtungo na mag-isa sa kalaliman ng kagubatan. Dahil dito, mas binigyan pansin ng pulisya ang posibilidad na may sadyang pumatay kay Arwen. Pinaghinalaan nga nilang maaaring may gumamit ng pera o ibang paraan upang maakit siyang palabas ng nayon bago siya dalhin sa kagubatan. Sinimulan naman ng mga investigador ang malawakang pagtatanong sa mga residente. Sinuri rin nila ang kinaroroonan ng mga lalaki sa nayon noong May 30 at isinailalim ang ilan sa urine test. Mahigit 40 taga-nayon ang na-interrogate at ilan sa kanila ang naging pangunahing sospek. Ang unang naging mga sospek ay sina Asong at ang kanyang kaibigang si Long An. Si Asong ay may kasaysayan ng paggamit ng ilegal na droga. Sa surveillance footage ng isang tindahan, nakita siyang nagbigay ng pera kay Arwen at bumili nga ito ng merienda bago ang insidente. Natuklasan din na 2 araw bago mawala si Arwen, lumipat si Asong sa bahay ni Long An. Dahil magkasama ang dalawa sa panahong iyon, pareho silang dinala sa himpilan ng pulisya upang isailalim sa interogasyon.
Inihambing rin ng mga pulis ang kailang mga salaysay at isinailalim din sila sa urine test. Kapwa nga nila inamin gumamit sila ng ilegal na droga. Ngunit mariin naman nilang itinanggi ang anumang kinalaman nila sa pagkawala ni Arwen. Maging ang ama ni Arwen na si Songkay ay nagsabi rin sa pulisya na matagal nang malapit si Asong sa kailang pamilya at nakita na nga nito ang paglaki ng mga bata. Naniniwala nga siyang hindi kayang sakta ni Asong si Arwen. Ang ikalawang sospek ay ang construction worker na si Taikun. Siya nga ang huling taong nagsabing nakita niyang buhay si Arwen. Nang kapanayamin siya ng pulisya, napansin nilang marami siyang gasgas sa kanyang katawan. Sa loob ng interrogation room, kitang-kita ang labis na nervyos ni Taikun. Isa siyang dayuhang manggagawa at hindi bihasa sa wikang Thai. Dahil dito, maraming bahagi ng kanyang mga sagot ang tila magulo. Ipiniliwanag niya naman na ang mga gasgas sa kanyang braso ay hindi galing kay Arwen. Ayon sa kanya, nung gabi ng May 30, matapos niyang marinig ang balita tungkol sa pagkawala ng batang si Arwen, sumama siya sa mga taga-nayon sa paghahanap sa kagubatan. Dahil madilim, madulas ang lupa at maraming sanga at halaman sa paligid, nagasgasan ang kanyang mga braso habang naghahanap. Habang lumalalim ang investigasyon, kumuha ang pulisya ng iba't ibang biological sample mula kay Taikun para sa forensic examination. Ngunit wala silang natagpuang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Dahil dito, kalaunan ay inalis siya sa listahan ng mga pangunahing sospek. Ang ikatlong sospek naman ay si Aba, ang asawa ng may-ari ng tindahang pinagbilihan ni Arwen ng itlog na maalat. Napansin ng pulisya na maraming CCTV camera sa kanyang tindahan, kaya inakala nilang maaaring nakuha nito ang mga huling kilos ni Arwen. Ngunit sinabi ni Aba na matagal na raw sira ang mga kamera at tinanggal niya na sa saksakan ang buong surveillance system. Pero nang suriin ito ng mga teknisyan ng pulisya, natuklasan nilang may ilang palang kamera na maaari pa sanang gumana. Dahil dito, naging kahina-hinala ang kanyang mga pahayag. Mas lalo pa nga siyang pinagdudahan na matuklasan na umalis siya sa Nayon noong June 1, ang araw na natagpuan ang bangkay ni Arwen. Ngunit, ipinaliwanag naman ni Aba na nagkataon lamang ang kanyang pag-alis dahil nakatanggap siya ng trabaho bilang driver ng truck. Iginiit din niya na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Arwen at wala siyang intensyong itago ang anumang ebidensya. Upang makasigurado, kinuha ng pulisya ang hard drive ng CCTV system at ipinadala ito para sa data recovery at pagsusuri. Matapos ang pagsusuri, wala silang natagpuang anumang ebidensyang nag-uugnay rin kay Aba sa pagkawala at pagkamatay ni Arwen. Dahil dito, kalaunan inalis din siya sa listahan ng mga pangunahing sospek. Ang ikaapat na sospek naman ay nagangalang si Minchang, isang lalaking kamakailan lamang lumipat sa Tiklong Village. Naging kahina-hinala siya sa pulisya dahil may 7 oras na puwang sa kanyang alibay nung araw na nawala si Arwen. Ayon sa mga taga-nayon, dumalo siya sa isang pagpupulong sa nayon mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali noong May 30. Ngunit matapos ang pagpupulong, wala nang makapagsabi kung nasaan siya hanggang alas 7 ng gabi, ang mismong oras kung kailan pinaniniwala ang nawala si Arwen. Bandang alas 7 ng gabi, nakita siya sa bahay ng isang taga-nayon na nagangalang si Shuntong na malapit sa kagubatan ng Goma. Nang halugugin ng pulisya ang kanyang bahay, nakakita sila ng bag na may matinding amoy at maruruming damit. Nagbigay rin ng reaksyon ang police dog sa bag na iyon. Dahil dito, pinaghinalaan ng pulisya na maaaring may kaugnayan siya sa krimen. Lumabas din sa urine test na positibo siya sa paggamit ng ilegal na droga. Ngunit, ipaliwanag naman ng kanyang ina na ang amoy ng mga damit ay dahil lamang sa matagal na pagkakatago at hindi pagkakalaban nito. Kinumpirma rin ng asawa ni Xiongtong na wala siyang napansing putik o dugo sa damit ni Minchang nung gabing dumalaw ito sa kanila. Nang suriin ng laboratorio ang damit, wala ngang nakitang dugo ni Arwen o anumang biological evidence na nag-uugnay kay Minchang sa krimen. Dahil dito, naalis din si Minchang sa listahan ng mga pangunahing sospek. Habang isa-isa na ngang nawawala ang mga pangalan sa listahan ng mga pinaghihinalaan, tila lalo na ngang nawawala ng malinaw na direksyon ang investigasyon. Patuloy namang inimbestigahan ng pulisya ang mga sospek sa labas ng pamilya.
Nagsagawa rin ng mas malalim na pagsusuri ang kailang technical team. Kinumpiska nila ang mga cellphone ng ilang mga residente sa nayon. Kabilang na dito ang cellphone ng 18 taong gulang na si Anan. Si Anan ay kinilalang isang lokal na residente na nakatira malapit sa bahay ni Arwen. Habang sinusubukan nga ng technician na i-recover ang mga naburang data mula sa kanyang cellphone, may natuklasan silang isang search history na sinadyang burahin. Ang paghahanap na ito ay ginawa noong May 31, isang araw matapos mawala ni Arwen, habang abala ang buong nayon sa paghahanap sa bata sa gitna ng ulan. Ang nakasulat sa search history ay kung ang isang 17 taong gulang ay nakapatay na isang bata, ano ang magiging kaparusahan. Dahil sa natuklasang ito, agad na dinala ng pulisya si Anan sa himpilan para sa interogasyon. Nang ipakita sa kanya ang na-recover na search history, halatang nagulat siya. Mariin niyang itinanggi na siya ang gumawa ng paghahanap at sinabi niyang wala siyang alam patungkol dito. Hiniling naman ng mga investigador na isipin niya ang kanyang mga ginawa noong May 31. Ayon kay Anan, nung umaga ng araw na iyon, pumunta siya sa bahay ni Arwen upang i-charge ang kanyang cellphone. Pagkatapos nito, sumama na nga siya sa kanyang kaibigan na si Anda upang tumulong sa paghahanap sa bata sa kagubatan. Maraming saksi ang nagpatunay na buong araw siyang kasama ng mga naghahanap at halos hindi niya nahawakan ang kanyang cellphone. Kung nagsasabi na totoo si Anan, lumitaw ang isang mahalagang tanong. Sino ang maaaring gumamit ng kanyang cellphone habang wala siya? Dahil dito, muling sinuri ng pulisya kung sino ang naiwan sa bahay ni Arwen noong umagang iyon. Habang ang karamihan nga sa matatanda ay nasa labas at abala sa paghahanap, ang naiwan lamang sa bahay ay ang 2 taong gulang na si Puroy, ang nakakatandang kapatid na si Xiaoshu at ang 17 taong gulang na si Pei En. Dahil ang laman ng search history ay partikular na tumutukoy sa isang taong 17 taong gulang, nagsimulang ituon ng mga investigador ang kailang pansin kay Pei En. Kasabay rin ito, nagsagawa rin sila ng mas malalim na pagsusuri sa mga cellphone at digital record na may kaugnayan sa pamilya. Nang ma-recover ng pulisya ang chat history ni Xiaoshu, natuklasan nila na isang araw matapos mamatay ni Arwen, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kaibigan gamit ang isang chat application. Sa kanilang pag-uusap, tila ibinahagi nga ni Xiaoshu ang nangyari at nagtanong tungkol sa posibleng legal na pananagutan. Dahil dito, lumitaw ang 2 magkahiwalay na digital evidence na parehong nagbigay ng bagong direksyon sa kaso. Ang search history na tumutukoy kay Pei En at ang mensahe mula kay Xiaoshu. Maingat ngang isinagawa ng pulisya ang kailang mga sumunod na hakbang. Tahimik nilang kinausap ang isa sa malalapit na kaibigan ni Xiaoshu sa isang pribadong lugar. Nung hapon noong June 5, inamin ng kaibigan na nagkwento nga sa kanya si Xiaoshu patungkol sa totoong nangyari. Pagsapit ng 9:30 ng umaga noong June 6, isinama na sina Xiaoshu at Pei En sa himpilan ng pulisya upang sumailalim sa masusing investigasyon. Batay sa kailang mga pag-amin at sa isinagawang rekonstruksyon ng pangyayari, unti-unting nabuo ang larawan ng totoong nangyari noong hapon ng May 30 sa maliit na tahanan ng pamilya ni Arwen. Bandang 1:00 ng hapon nung araw na iyon, wala sa bahay si Fanfen. Ang naiwan nga roon ay sina Xiaoshu, ang 7 taong gulang na si Arwen at si Pei En na nasa kabilang bahagi ng bahay. Ayon sa salaysay ni Xiaoshu, nagsimula ang kailang pagtatalo ng kanyang kapatid dahil sa 2 bagay. Ang una ay tungkol sa paggamit ng cellphone at pagkokonekta sa internet hotspot. Ang ikalawa naman ay ang pag-aagawan nila sa isang laruan. Ang 2 maliit na alitan na ito ay nagsabay hanggang sa tuluyan nang lumala ang kanilang pagtatalo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-away ang magkapatid. Ngunit ayon sa salaysay ni Xiaoshu, nung araw na iyon ay may regla siya kaya't mas naging sensitibo ang kanyang emosyon. Dahil dito, ang simpleng pagtatalo nga ay nauwi sa pisikal na pananakit. Habang nagtutulakan silang magkapatid, lumala ang sitwasyon. Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya, ginamit umano ni Xiaoshu ang kanyang 2 kamay upang takpan ng mahigpit ang bibig at ilong ni Arwen. Dahil malaki ang agwat ng kailang lakas, hindi na nakawala ang 7 taong gulang na si Arwen. Tumagal ng humigit kumulang 2 hanggang 3 minuto ang pangyayaring iyon. Nang alisin ni Xiaoshu ang kanyang mga kamay,
napansin niyang hindi na humihinga ang kanyang kapatid. Doon na siya tuluyang nilamon na matinding takot. Ngunit sa halip na humingi agad ng tulong, mas nanaig sa kanyang isip ang pagnanais na itago ang nangyari. Agad niyang tinawag ang kanyang tiyuhi na si Payen. Nang dumating ito at makita ang walang malay na si Arwen, labis din siyang nataranta. Bagamat hindi pa siya ganap na nasa hustong gulang, siya ang nag-iisang lalaki na naroon sa bahay ng oras na iyon. Sa halip nga na iulat ang nangyari at humingi rin ng tulong, pinili pa nitong tulungan si Xiaoxiu at itago ang nangyari. Ang una nilang inisip ay kung paano nila maitatago ang katawan ni Arwen. Doon nila napansin ang makitid na cabinet sa loob ng silid. Binuhat nilang dalawa ang katawan at pilit nila itong isiniksik sa loob ng cabinet bago nila isinara ang pinto. Ang pangyayaring ito ay naganap bandang 1:00 ng hapon. Ipinaliwanag din nito kung bakit kakaiba ang posisyon ng mga kamay ni Arwen nang matagpuan ang kanyang katawan. Dahil masikip ang loob ng cabinet, napilitang mapunta sa likuran ng kanyang katawan ang kanyang mga braso, hanggang nanigas na ang kanyang katawan matapos ang trahedya. Nanatili nga ang kanyang mga kamay sa ganong posisyon. Habang abala ang lahat sa paghahanap, sina Xiaoxiu at Payen ay umaktong walang alam sa pagkawala ni Arwen. Hindi nagtagal, nang makakita na sila ng tamang oras, dito na nga nila sinumulang mag-isip kung paano maididispatcha ang katawan ni Arwen. Nakakita sila ng isang walang laman na sako ng bigas. Binuksan nila ang cabinet at inilagay nila ang katawan ni Arwen sa loob ng sako. Pagkatapos nito, isinakay nila ang sako sa isang motorsiklo. Sa ilalim ng dilim ng gabi, minaneho ni Payen ang motorsiklo mula sa likod ng bahay patungo sa isang liblib na daan na papunta sa kagubatan sa labas ng nayon. Kalaunan, nagsagawa ng aktwal na pagsusuri ang media sa rutang ito at kinumpirmang isa itong tahimik na kalsada na walang ilaw sa kalye, walang mga CCTV camera at bihirang daanan ng mga tao. Pinili nga nilang iwan ang bangkay ni Arwen sa isang masukal na bahagi ng kagubatan ng kawayan na nasa humigit kumulang 500 hanggang 800 meter ang layo mula sa kailang bahay. Inalis nila ang katawan nito mula sa sako at maingat itong inilapag sa ibabaw ng mga kawayan. Upang sirain ang posibleng ebidensya, sinunog ni Payen ang ginamit na sako. Sa mga sumunod na araw dahil sa patuloy na pag-ulan, natangay ng tubig ang mga abo kaya walang naiwan na malinaw na bakas. Matapos gawin ang lahat ng iyon, umuwi silang dalawa sakay ng motorsiklo. Kalaunan, natuntun nga ng pulisya ang motorsiklong ginamit nila. Napag-alaman din na noong May 31, dito na nga ginamit ni Payen ang cellphone ng kailang kapitbahay na si Anan na nooy nakacharge sa kailang bahay. Sa kasalukuyan, opisyal nang naiharap sa hukuman ang kaso. Ang 17 taong gulang na Xiaoxiu ay kinasuhan kaugnay sa pagkamatay ni Arwen, habang ang kanyang tiyuhi na si Payen ay kinasuhan ng pagtatago sa bangkay. Dahil kapwa minor de edad silang dalawa, hindi sila hinatulan sa ilalim ng parehong sistemang ginagamit para sa mga nasa hustong gulang. Sa halip, iniutos ng hukuman na ilipat sila sa Baby-Fu Youth Office at Children Protection Agency upang sumailalim sa masusing pagsusuri sa kanilang kalagayang psikolohikal at rehabilitasyon. Ayon sa hukuman, sasailalim sila sa pangmatagalang psychological assessment at behavioral correction sa isang detention center alinsunod sa batas para sa mga kabataan. Sa huli, ang kaso na ito ni Arwen ay isang trahedyang nagpapaalala kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto ng isang sandaling galit at maling desisyon. Isang simpleng pagtatalo na nauwi sa pagkawala ng isang batang inosente at isang pangyayaring nagbago sa buhay ng isang buong pamilya. Ipinapaalala rin ng kasong ito sa mga magulang ang kahalagahan ng paggabay at pagbibigay ng tamang edukasyon sa kailang mga anak, hindi lamang tungkol sa tama at mali, kundi kung paano rin kontrolin ang emosyon, humingi ng tulong at harapin ang problema sa tamang paraan kapag may nangyaring hindi inaasahan. Dahil minsan, ang isang maling desisyon sa isang iglap ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na pagsisisi. Ito ang trahedya ni Arwen, isang buhay na nawala at isang aral na hindi dapat kalimutan. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like
at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. Ako po si Denise at see you in my next video.